Sabi ko nga po sa inyo, kaya po ako pro-impeachment sa ating Vice Presidente, mga bossing, dahil nakikitaan ko na ayaw nilang mag-ano, ayaw nilang magpaliwanag sa mamamayang Pilipino. Dedma, 'no? Hindi kami makikipag-cooperate diyan. Pinupulitika lang kami. Yan po yung lagi nilang sinasabi, mga kababayan. Ganda pala nung ano, ganda pala kulay green. Yung kulay green yung buhaya. Yan po yung laging sinasabi, mga kababayan. Pinupulitika lang po kami. Which is tayo naman po, mga boss chief amo sir, mamamayang Pilipino, matatalino po. Nakakaramdam po kung umiiwas lang yan, nakakaramdam po kung iniiwasan lang yung mga katanungan ho, 'no? Ramdam naman po natin. Iniiwasan lang nila, 'di ba Ma'am Trexie Villa? May mga alibay kapagka ho naiipit na mga bossing, oh. Kaya ako pro-impeachment, mga kababayan. Sabi ko nga 'no, hintayin na natin. Ako naniniwala ho ako doon sa pagkatapos na sana ng eleksyon, yang impeachment. Ano po, bakit nga? Dahil nga simula't sa pool pa lang madaming naniniwala, kulang ang numero nung mga senador na naboboto para ma-impeach ang Vice Presidente na base po sa investigasyon at base po doon sa mga nakalap na ebidensya. Kulang yung numero. Ano ho? So ngayon, ang nakikita ko ho, mga kababayan, kailangan natin nung mga ganitong mga senador ho, no? Yung mga ganitong makapasok na senador po. Hindi ho si ano, Paulo Ortega, hindi naman po tumatakbo senador 'yan. Pero maganda din yung sinabi niya dito. Hindi naman sa hindi nagko-comply. Ayaw talaga nilang mag-comply, which is yun yung nakikita natin. Sabi ni Francisco Felipe, takot ang pamunuan ng COA dahil si Digong nakaupo nung panahon, Mayor si Sara. Kaya po siguro nasanay sila, bakit nyo kami pinagpapaliwanag? Ayaw namin ng paliwanag. Ayaw namin mag-comply. Siyempre, kung may tinatago ka, magkakaproblema ka talaga dyan. No? Yun yung lagi ho nating sinasabi, mga kababayan. Kung sila malakas ang loob at alam nila tama lang yung mga ginagawa nila, rektahan po sila diyan, 'no? Wala pong paligoy-ligoy, halika umpisahan natin yung investigasyon, sasagutin ko lahat 'yan. Ganyan yung maririnig natin ho sa kanila. Kaya lang hindi, 'no? Kanya-kanya hong alibay, eh. Kanya-kanyang mga tago do sa kanilang mga dahilan, eh. Sabi dito, alam naman po natin 'yan kasi during the Committee on Good Government na mga hearing, nasabi naman po ng COA lahat 'yan, 'no? So napakasimple, ayaw lang talaga nilang mag-comply. Bakit? May tinatago siguro sila. Correct ho, 'no? Ngayon, kung sakali ho etong si Heidi Mendoza, mga bossing, ang isa sa inayaw eto, babalansehin ko po yung talagang nakikita ko po. Isa sa ayaw ko doon kay Heidi Mendoza yung sinabi niya tungkol sa AKAP. Pero para ho sa akin napakaliit po 'yun, 'no? Napakaliit pong maging dahilan para sabihin ko, sorry ekis na sa akin 'to, hindi po. Pero ang nakikita ko dito, isa po sa talagang mangungulit kapagka naging senador 'to, mangungulit kay Inday Sara Duterte para masagot, yung mga tungkol sa pondo ng confidential funds. Bakit 'to, mga kababayan? Isa po siya, 'no, doon sa nag-draft, isa po siya sa mga naglimbag, mga bossing, kung paano po i-audit ang confidential funds. Yung Memorandum Circular 2015, isa po siya doon, mga bossing. Kung isa siya doon, naku, alam niyan ang pasikot-sikot. 'Di ho ba? Alam niyan ang pasikot-sikot kung paano mahuhuli, yung mga bumabarubal ho sa confidential funds, mga kababayan. At eto, isa pa, yang si Heidi Mendoza hindi ko ho nakita o naringgan man lang na kasi meron tayong mga iniiwasang mga magsesenador ho, 'di ba? Meron tayong mga iniiwasang mga magsesenador na, pro-impeachment sila. Kaya lang
meron po yung mga kumbaga meron pong mga paano ko ba sasabihin yun, bahid o merong mga issue na sila po ay taga-bundok. Iwas din po tayo sa mga gano'n. Eto po, hindi po natin naringgan mga kababayan. Kaya sabi ko kahapon 'di ba, 80% baka mailagda ko o malagdaan ko yung pangalan nito sa balota, 'no? Oh, sabi ni Pet Lovers TV, "Mark, bakit Crocs yang damit mo? Dapat may name." Walang name, kulay lang. Oh, green. Yan lang, yan, yan lang yung tatak, 'no? Oh, crocodile, kulay green. Walang name eh. Sabi dito, as head of the agency, it is there in the guidelines. O, di ba? Alam niyong siya talaga eh. O, isa siya talaga doon sa nag-draft ng memorandum circular eh. O, you are the you are to adopt internal controls that will protect the funds. One of the controls as specified in the guidelines, so, di ba? Kabisado niya yan, is keeping a journal that is subject to inspection by the Commission on Audit or its representative. Alam niyo po sa mga nagnenegosyo, lalo na diyan sa Pilipinas, meron po yung tinatawag na journal po, doon nakasaad lahat, nakaano. Pagka ikaw magbabayad ka na ng tax at kung ano-ano pa, nandoon nakasulat, hihingin po sa iyo yun. Meron kami dati noon eh. Hmm. Meron kami dati noon nung meron pa akong restaurant diyan sa ano, sa may Antipolo, sinara na namin nung nag-pandemic. Dalawa 'yon, isang restaurant sa Marikina, do'n sa may, tabing ilog at isang restaurant do'n sa may Antipolo, dalawa 'yon. May journal parehas 'yun. Hinahanap 'yun, taon-taon kung di ako nagkakamali, taon-taon o buwan-buwan? Taon-taon lang. So ngayon, sabi dito, when questions are raised, yes, it's true, an agency may write down only the aliases. Ito na nga yung aliases, mga bossing, no? But as a government official, first and foremost, your responsibility is to safeguard the people's money. Yung sa mga aliases naman po, mga bossing, hindi uubra yun. Hindi uubra yung Kokoy Villamin na lang, ng gano'n-gano'n na lang yun. Talagang matatanong at maitatanong at maibabalik at maibabalik yang mga yan, hangga't masagot. Lalo na ho siguro, mga kababayan, kapagka nag-umpisa na po yung ano, paglilitis diyan at lalo na po kung nandito yang Heidi Mendoza. Lagi ko pong sinasabi sa inyo, mga boss chief amo, sir, hindi ako i-straight nung 12. Hindi ko trip yung iba doon sa linya ng Pangulo, no? Siguro 3, 5 yung iboboto ko doon sa linya ng Pangulo, mga bossing. Kasi nakakadala po talaga nung 2022. Tingnan niyo sila Roque, nandoon, ibinoto natin. Hindi na natin pinag-isipan pa. O ngayon, meron tayong mga nahahalata na mga politiko doon sa linya ng Pangulo, alam naman natin, kaya lang tumalon yan dahil malakas ang alyansa ngayon. Pero pagka nagkataon, no, pagka nanalo na yon, balik din ng PDP yan, balik din ho kay dating Pangulong Duterte yan. Kilala nyo na kung sino yung mga yon. Kaya ako, iniisa-isa ko po talaga, no? Pati po sa mga camping, nire-review po namin lahat sila, no? Mga kababayan. Kaya lang po, yung mga pro-DDS o yung mga DDS na tumatakbo sa pagkasenador, matik na po sa amin yun. Hindi na po kasama sa amin yun. Ano po, sabi ni Archie Cannon, balato naman sa 2.6 billion na pera kahit 10K lang. Ang laki no? Tingnan nyo yun, mga kababayan. Nung panahon ng sila po ay mayor, umabot ng 2.6 billion. Ayan oh. Ito yun, ito. Umabot ng 2.6 billion. Yan, panahon ni dating Pangulong Duterte yan. Hindi natin alam kung paano na ano yan, kung paano inaudit yan. Kaya nga po nanggagalaiti sila kasi yung confidential funds nila para sa 2024, mga bossing, hinarang na po. No, stop na muna. Wala na munang confidential funds. Dun.
nagalit na ho sila. Nagwala na po sila. Naging parang Rambo na si alias Dado. Oh, buhay pa ba si Dado? Eh, nung huling vlog natin, huling nakita natin manlalaban, eh, 'di ba? Ulitin ko mga kababayan, 'no? Hindi ho ako natatakot, hindi ako kumbaga rektahan ko pong sasabihin sa inyo na ito pong si Heidi Mendoza baka isa po sa maitala ko, isa po sa maisulat ko sa aking balota, mga kababayan. Kailangan po natin yung mga ganyan. Bago naman, ano, yung bago naman, yung may pinag-aralan, yung alam natin na hindi bobo. Sorry to say, madami tayong mga senador na gano'n, 'no? Nadala ng dating Pangulong Duterte, nahatak ng dating Pangulong Duterte. Ngayon nagkalat po sa Senado. Eh, sumubok tayo nung iba, nung bago, baka sakali, 'di ho ba? At yung may alam, mga bossing, yung may alam. Panahon na din po siguro kasi mga kababayan na ibalik natin yung talagang mga pang-senador ho talaga. 'Di ba Leonida Negrillo, oh, ngayon parang wala na, eh. Taartits, tatakbo, walang walang plataporma de gobyerno, saka na lang daw po kapagka nanalo na. Oh, 'wag niyo po akong anuhin, pero idol ko po si Kuya Will sa pagdating po sa pagho-host. Sana hindi naman masamain ni Kuya Will, 'no? Pero Kuya Will, kung sakali naman, kasi wala talaga, eh. 'No, pagtulong sa kapwa. Eh, siguro puwede po tayo doon sa magtayo na lang po tayo ng non-government, organization, 'di ho ba? Kasi yung nakikita kong gusto talaga ni Kuya Will matulungan yung sambayan ng Pilipino, pero hindi po sa pagiging senador, eh. Pagiging senador batasan po ang ano diyan, eh. PhilCOA po, PhilCOA batasan. Batasan po ang pinag-uusapan diyan, eh, 'no? Yung nakikita kong pakay ni Kuya Will NGO, non-government organization. O diyan tayo, sama ako sa iyo Kuya Will. Ano po, bigyan mo lang ako ng jacket. Oh, 'yan, Bigyan mo lang po ako ng jacket.